ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Okay, mayong buntag ka na itong tanan. So, na usap kita niya ito Bible study na itong pagkahimuon matag Sabado sa matag Simana. Niya itong kauban ka ron, kauban natin bisog natin nagikan sa dating daan, si Brad Alexander na rin. Ayadik ko yung mga blido, no? Ayadik, Alexander Ayadik. So, ano siya, kaya gusto siya na magkadug o magkaibalo sa matuod kayo nga manudlo sa atuang simbahan Katoliko. Kasagaran nga iyang paminaw, mawan ang iyang gituuhan nga makahatag kaniyang kamaturan na mao ang programa ni Eliseo Soriano ang gitawag dating daan. So, niya karon aron ano natay kakumpara tali sa duha ka grupo hayani ang tinuod nga simbahan. So, ani ato kauban mamati karon si Brad Alexander. O magisgot ta o kana True Church. Ilabi ang daghana na ang mga pundo karon ngali sa gitawag o Acts of the Decrees of the Siga Binary Council of the Philippines na itong 1991, January to February 1991. Sayang paragraph 222 nangingon na rin sayang ubos na bahin. According to the records of the Security Exchange Commission, before 1980, there were 228 Protestant groups who entered the Philippines. No, pinato? Natong 1980, ano na 228 kamang pundok sa tinuhan nga nakasuhod din sa atong nasod sa Pilipinas. But in 1980 to 1989, ano na 1,148 Protestant groups, mostly fundamentalists, came into the country. So, naman mo kadaghan ang tinuhan nga nakasunod sa ato sa Pilipinas. Wala nga mga kabistuhan nato sa Pilipinas nagtigong o i-encourage ngayon ang mga kaparian nga kinalang nga magpakabala. Matod pa, with these realities, there is need of widespread catechesis and apologetics. We did not apologize for apologetic catechesis. Since its birth, Christianity has been subject to attack from which it has had to defend itself. Jesus had to answer objection to his teachings, as the Gospel testified. St. Paul had to answer early Christian errors and charged his disciples to protect the faithful from them while keeping pure the deposit of faith. Apologetic has always been part of the pastoral and theological tradition of the Church. We must today be willing and able to defend our teaching in public forum. And we need to equip the faithful so that so that they can defend their faith
Parish priests must encourage and support the training of lay Catholic faith defenders. Nga mga kaobispuhan na to, nag-agda ngayon, nga mga kura-paruko, mag-support o masuporta o mag-training, magatudlo o mga laigo nga mga Katoliko aron sa pagdepensa sa atong pagtuo. So, kini niya, mao kini ang Second Plenary Council of the Philippines, PCPCO. O, ang atong diocese sa Tagbilaran, nag-auhagsad. Kini ito siya sa document and declaration of the first diocesan synod sa ito ang diocese sa Tagbilaran. Ngayon ko na rin sa iya pahina 67, ang kaparian pinanguluhan sa obispo may mugiya, muabang o muuban sa mga laigo aron ang ilang katakos o mga kalihukan magasubay sa maayong balita ni Kristo o pagtulunan sa simbahan. Ginamit ang mga prinsipyo o labda sa katinimbanong moralidad. Sa iyahan, 83 na pahina, dili kayo ligawan ng mga laigo sa paggamit sa ilang mga gasa o pagtahani ni alang sa tanan. Kay pinaangin ini matuman ang ilang mga kakuhan sa pagkabiryagan. Anay maningkamot ang mga kaparian o mga reliyoso sa pag-ugman sa apostolado sa mga laigo, inay mababag sila nini. Ganay ang mga taha sa obispo o kaparian, diling makaangkon sa kinatbuk-ang kalampusan kung magmakulang ang pagpagabala sa mga laigo. Kung walay kakuhan sa mga laigo, dili sangkap ang atong simbahang Katoliko. Mao kini ang gikuan sa First Diocesan Synod sa itong diocese sa Tagbilaran. Yan to September 22 to 28, 1997. So, ang ato ang mga kaparian ta nga naisakop sa ito ang diocese, sinawag nga kanang ninyo ikawan ang mga gasa sa mga laigo nga unta inyo kining gamiton alang sa pagpalambo sa kalampusan ug sa kalambuan sa Kristohanong edukasyon. So, ato karon hisgutan ang gitawag o True Church o maghisgot kanitag True Church. Terus ang nagsugod ning tinuod nga iglesia. Sumala sa kining referensya, daghan na kayo mga tinuhan. Adunay o karita sa internet. Survey niya itong kuwan 2001. Lalo 2001. 38,000 ka mga bundok sa tinuhan. Pagka 2014, 41,000 ka mga bundok sa tinuhan. Kaya naman ang kadaghan. Amot na karon. 2018 na. Apag kinsa may makapasag, kinsa may magkakunik sa iglesia na nasa Biblia, sumala sa kasaysayan. O kano sa nagsugod ang gitawag church, ang iglesia. Ang iglesia nagsugod na wa pa si Kristo nagtukod na na iglesia. Sa mga iglesia. Ang iglesia, gitawag ka na siya sa atong simbahan o people of God, katawhan sa Diyos. So, gikan pa ang testamento, kay katawhan ko sa Diyos, katawhan ko siya, iglesia. Kaya, body of Christ. Kini nga mystical body of Christ, kini iyang itukod, kini simbahan, Mateo 16:18. Ato ko lang mabasa sa Efeso 2:23, ang iglesia mawawalawas si Kristo, o siya mawawalong, o siya ang maluwas sa iyang iglesia. Katulo, temple of the Holy Spirit. Ang iglesia di ay
templo sa Espiritu Santo. 1 Corinto 3:16 ngadto 17. O Efeso kapitulo 2 bersikulo 21 hangtong 22. Mao kana ang nagisunan ang kahulugan sa pong iglesia sumala sa to ibasa church katawhan sa Dios, body of Christ, temple of the Holy Spirit. Okay. Kung ato tanawon sa Biblia, si Kristo before nagtungkol ng iglesia, doon na may gitawa kong prophecy. Sa maning prophecy, panatna. Nasa Daniel 2:44, gitan na pagatukuron ang gingharian sa Diyos. Dini siya. O kini mao gingharian, dini gayon manumpag ni magaw sa laing katawhan. Kinsa may mo-claim nini, doon na may laing simbahan na claim nini. Una ang magaling, kailangan dugay, adunay prueba na lingon. O kini mao prophecy na magatukod ang Dios dili sa kalibutan, o may lain si Kristo magini. Si Kristo ang Dios magatukod og iglesia sa kalibutan. Kung natuman kini Mateo 16:18 nga niingon ang atuang Ginoo kang San Pedro, kanimo Pedro pagatukuron ko ang akong iglesia. Sa tupa dili na siya prophecy. Promise. Nagsaad siya kang San Pedro, kanimo Pedro, pagatukuron ko ang akong iglesia. So, Mateo 16:18. O kini mao iglesia na iha pagatukuron. Gusto niya nga magsugod sa Jerusalem. Maria, gikan sa Jerusalem, mo kailap kini sa tibuok kalibutan. Maria gusto ko yun. Kaya kaya mga tao dito sa Israel, sa Jerusalem, sa Judea, dili man mudawat sa iyang simbahan at ikukul. Sa iyang bagong pagtulunan, isa mudawat. Dili sila mudawat. Matalayo na itong Ginoo, Mateo 21:43. Karon, ang ingarihan sa Dios, kuhaon gikan kaninyo, kung ihatag nato sa nasod nga makapamunga sa iyang mga bunga. Mateo 21:43. Gitan nga pagkuhaon gikan kaninyo ang ingarihan sa Dios. O lalinon kini ngadto sa laing nasod. Kay gusto magandang Ginoo nga kining iglesia nga gitukod sa Jerusalem mukaylap sa tibuok kalibutan. May plano sa Ginoo. Mateo 28:19-20. Nga ngayon, paglagaw ka mo sa tibuok kalibutan. Kung himuwas sila nga ako mga tinunan. Tudloy sila sa tanan ang isugod kaninyo. O ginumdumi ako magawan kaninyo hangtod sa tapusan sa kalibutan. Tanang mga tao sa kalibutan ipasakop diya sa pagbunyag niya ng maong simbahan. Bunyagin sila sa ngalan sa mga sana sa Espiritu Santo. Mga ka ang plano sa Ginoo. Huwag iyang gingon na ako mag-upan ng ay hantos sa tapusan sa kalibutan. Sa ito, pag kini ang simbahan na gikan sa Jerusalem, kung katolik ko kini, dan si Kristo nahimo sa katoliko. Kaya naguban man siya kanunay, nini mo ang simbahan. Maraming ingon ang katong Ginoo sa iyang mga apostolis, buhat 13, sa buhat 1:4. Nayon ang katong Ginoo. Ayaw lang ako mapagbiya sa Jerusalem. Ayaw lang ako mapagbiya sa Jerusalem. Hulataon na ninyo ang disaad sa akong amahan nga mga Espiritu Santo. Sa 8, buhat 8, kung madawat na ninyo ang Espiritu Santo, mahimo kamong akong mga saksi. Sugod sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, o sa tibuok kalibutan. Ito pa, ipakatulik
ipakatuloy ko yun ang simbahan. Uban ang pagtulunan, ipakatuloy. So, matod pa sa Buhat 3:54, mayon si San Pablo, biyaan ka muna mo. Biyaan ka muna mo. Muadto kami sa mga dili-Hudyo. Ngano biyaan man? Tungod kay dito, tuuhan. Dili sila manuko. Sa mga pagtulunan, hiwalay ni San Pablo. Naiwan si San Pablo. Biyaan ka muna mo. Umuadto kami sa mga dili-Hudyo. O sa mga dili-Hudyo. Mga pagano, kanasuran. Doon ba? Kung katong tanawon, diha sa Buhat, before sila muadto sa dili-Hudyo, kaya lang, wala itong mandayon na ang Espiritu Santo. Ato kaning mabasa diha sa Buhat, Kapitulo 2, versikulo 1 at 4. Nga mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway sa kalayo, diha sa mga matutuo. 120 ka mga matutuo. Nga mikunsalan sa Espiritu Santo. O dito, sa adlaw sa Pentecostes, adlaw Domingo, natukod ang atong simbahan. Natukod, nahibugso, unatao ang atong simbahang Katoliko sa panahon sa Pentecostes. Adlaw ka na Domingo. Muna nga, ang ingon ni Cristo, Mateo 16:8, I will build my church, magatukunon ko ang akong iglesia na itabok na dito sa Pentecost. Nakatukod na ang Ginoo sa iyang saad ni Pedro na magtukod sa simbahan panahon sa Pentecostes. Mula na doon na siya igiproibahan sa mga history. O ang mga historian may tanaw diya sa Biblia o kung sa gayon ang iglesia ng ituko ni Kristo o ilang ka nang isuwat sa ilahang mga libro sa kasaysayan. O padayon sa ta, ang nasod nga ipanuhan nga pagkalainan, Mateo 21:3, kuhaon gikan kanini ang igariya sa Dios o ilalim nato sa kanasod nga magapamunga. Ang nasod nga tan-aw sa Ginoo mao ang nasod nga kusgan nga nasod. Kinahanglan nga kuhaon gining nasulat kay og dili ni makuha ning maong nasod, dugay ang pagkailap sa Kristiyanismo sa tibuok kalibutan. Ngano, tuwa man ito ang punuan. Kung makuha na ang punuan, dan ang pagkailap sa Kristiyanismo dali na. Karon, niya sa Buhat 22:17-18, niyo na Ginoo kang San Pablo, iya sa Jerusalem, o paatuon ko ikaw sa halayong dapit. O sa halayong dapit, ang dapit sa mga dili-Hudyo. Buhat Kapitulo 17, Kapitulo 22, versikulo 17-18, kama 21. O kung sa mga surat, matod pa sa Buhat 23:11, ayaw hadlong ingon nga saksi kanako din sa Jerusalem, magasaksi ko sa kanako dito sa Roma. Ang Roma mao gayon ang plano sa Ginoo nga iyang lalinan sa iglesia nga iyang gitukod. O dito sa Roma, si San Pablo o si San Pedro ningabot ni tuig 41 AD. Panahon ni Emperador Nero, dito sila nagtago-tago o dito sila ipatay si San Pablo o si San Pedro. O bisan pa niya na huwag yun malumpag ang mga magtutuo nito. Bisan pag ipanglutos, ipamatay, nagtago-tago sila. O ang Ginoo nag-uban kanila. Mula na ang pagtuo sa taga-Roma, may kaila nga sa tibuok kalibutan. Asa mabasa? Roma 1, Kapitulo, versikulo 5 nga sa 8. Huwag mahihinugdan na ang pagtuo sa taga-Roma, may kailap sa tibuok kalibutan. Ang pagtuo sa taga-Roma, may kailap sa tibuok kalibutan. Ningabot sa Espanya, Buhat Roma Kapitulo 15, 23-24, kama 28,
o miabot sa ato dito sa Pilipinas. So mo kini ang kasaysayan sa history sa iglesia nga tinuod nga naa sa Biblia. O kini maong iglesia doon na kini siya mga timaan. Ikabrad, nung natay manok, galit na mailhan kung sa tayo timaan. No? Tagan magsingsing, sabi nagputangan gini ko sa mga timaan niyo niya. Ang tinuod nga simbahan, na dito mas dito doon ay timaan. Una, kini gitawag o usa ra ka iglesia ang tukod o usa ra ang magtutukod na mao sa Ginoong Jesucristo o gana ang panagiusa sa hunahuna sa pagtuo o sa moralidad. Mao ni Katoliko nga adunay kini timaan usa. Asa na mabasa? Efeso 4 versikulo 6 as 3 sa 6 ug sa 9 versikulo 11. Mingon ang Ginoo, amahan, maghiusa ang sila, hiusaha sila. Ikaw ako, usa lamang. Maghiusa ang sila. Mao ka na ang unang katimaan. Ikaw ang katimaan, holy. Ganong holy, tungkol kay Kristo balaan. Buhat 4 versikulo 27. Kung matapos Roma, Kapitulo 11, 16, kung balaan ang punuan, balaan usap ang mga sanga. Kung balaan ang mga sanga, balaan usap ang mga bunga. So, ang buti masabot, ang kinatibukan, balaan. Sa ito pa, kay balaan man ang simbahan na itubos ng Ginoo, mamunga kini mga santos. O karon, daghan na kayo mga santos ang atong simbahan Katoliko. Asa mga mabasa? Number 1, mga santos. Mga apostoles, holy apostles. Efeso 3:5, gitawag sila holy apostles. Individual, St. Paul, St. Peter, kasi sila mga balaan ng mga apostoles. Mga balaan propeta. Sa Efeso 2:5, balaan mga pari. Natin mga balaan pari. O sa Lucas 1:42, Mary, you are the most blessed of all women. Si Santa Maria, ang inahan sa itong Ginoo nga balaan, ang pinagbalaan sa tanang mga kababayan. Balaan sa tanang mga kababayan. Makalaan, ini ikaduha nga timan. Hey, Father, may buntag ko na, ha? Nag-consult niya ako kung ipanigunan niya ito ang pinangga kay wala ko siya ka na bro tahado ko sa tatuang Katoliko nga pagtulunan pa, nagtrubol pa. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.